Salamat sa ating mga pagawin pinimagan at maging sa higit sa lahat, ano po, doon sa mga nag-imbita po sa kanila. Hindi po, nagkaya kaalawa sa mga nag-birthday. Kahapon, kahapon nag-birthday po yung ating isang mabuting guro sa ating Sunday School, sa Salabiren. At nag-iwan din po ng anniversary kahapon, tama? So, muli na si Eunice. Nabusin ko iba, gusto ko Luke chapter 16. Radyo ng Lucas, kapitulo 16. Luke chapter 16. Umakinatapos yung ating lupan. Nagkita naman sila na yun. Ito yung ating kapasri. Kung wala, sa lababo sila. Alright, Luke chapter 16. Luke chapter 16. At di po umaga ay kami pong ipinasya na ipangaral itong isang paksa sa Bible na bihirang-bihira po na ipangaral sa mga churches. No? At dalawa ang pangunahing kadahilanan. Number one, ito ay very disturbing. Nakakabahala, nakakatakot, kaya hindi gustong talakayin sa church. Pero kailangan. Pangalawa, ito'y iniiwasan at bihirang ipangaral. Number two, because many people do not believe in it. At itong paksa nito ay patungkol po sa hell. A place called hell. Luke chapter 16, at magkaroon tayo po ng palit na pagbasa from verse number 19 to number 31. At ako gusundan nyo, at sana po ay makuha niyo po yung ating outline para maibahagi niyo rin po sa iba. Luke chapter 16, verse number 19 to number 31. At tulad po kayo, ay magkaroon tayo po muli ng palitang pagbasa. Number 19, there was a certain rich man, which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. And desiring to be fed with the crumbs which fell down from the rich man's table, moreover the dogs came and licked his sores. 23, and in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeing Abraham afar off and Lazarus in his bosom. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receives thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. Then he said, I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have five brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Now, muli ko pong uulitin. Now, simply, this is not a parable. Itong ating binabasa nito, hindi po ito kalinhaga. No, ito po'y actual biblical happening.
may totoong kagalapan. Sapagkat dito ay binanggit yung pangalan ng pulubing si Lazaro at binanggit din itong si Abraham. Kailanman sa Bible, kapag ang Panginoon ay nagturo ng talinhaga, sinasabi niya kung talinhaga o hindi. You follow me? For example, binanggit niya, okay, tungkol sa a parable of the mustard seed, di ba? And then binanggit niya a parable of the sower. Binanggit niya Luke 19:1 at sinagsalita ng isang talinhaga. Binanggit niya. Pero dito sa Luke 19, hindi niya sinabing ito yung talinhaga. Kundi binanggit niya si Lazaro, binanggit niya itong si Abraham. Ang ibig sabihin, totoo talaga, this is an actual biblical happening. Totoo po itong pangyayari po ito. Now, at itong lalaki nito na mayaman ay Hudyo. Sapagkat tinawag niya si Abraham na Amang Abraham. Nakinig ka sa akin? Pero kita nyo, bagamat siya Hudyo, namatay siya at nagmulat siya ng kanyang mata sa lugar ng impyerno. Okay? Kaya yung ating paksa, a place called hell. Ibig kong maging maliwanag sa lahat that there is life beyond this life. Ang kamatayan ay hindi katapusan ng lahat. Follow me? Amen? Meron pang buhay pagkatapos ng kamatayan. O Panginoon, ako yung patnubayan, bigyan mo ng boses na lubos kong kailangan, ibigyan mo ng kalakasan at nakapangyarihan. Di Lord, mamusap ka sa lahat. Pagpalakas ka ng faith, pagbigay ka ng kagalakan at kasiglahan sa pananampalataya. Hinihiling ko ito sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay. Yung binanggit ko kanina na ito ay talagang bihirang i-preach ngayon. Itong tungkol sa impyerno. Ano yung unang dahilan? Nakakabahala. Hindi gusto ng marami. Okay? Pero kailangan ipangaral. Okay? Kailangan ipangaral. Pero but it is not a favorite subject. You follow me? Amen? Ano yung pangalawa? Marami kasi hindi naniniwala dito. Can you imagine si Billy Graham? Alright? Ang kanyang definition sa hell is what? Eternal separation from God. Okay? At hindi niya binabanggit na may apoy. Sabagat hindi raw siya siguradong may apoy talaga. Ito na yung lugar ng pagdurusa kasi malayo ka na sa Lord. Walang hanggang pagkauhaw, pagkasabik sabagat malayo ka sa Diyos. No. Sabi ni Jesus, ang sabi ng Lord, okay, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa at pasaapoy kayo na walang hanggan. May apoy sa impyerno. Alright? Na bakit hindi pinaniniwala ang marami? Sabagat ang kanilang paniwala, God is a God of love. Bakit niya ihahagi sa dagat-dagat ng apoy ang tao na kanyang iniibig? Alright? But let me write this and ulitin ko, okay? Christ preached hell many times. Mas maraming turo si Kristo, Jesus, tungkol sa impyerno kaysa sa langit. Yes, mayroon talagang impyerno. At ang impyerno ay lugar talaga ng walang hanggang apoy. Amen? Ito'y tunay na isang lugar. Ngayon, ating tingnan, itong Luke 19, at ating tingnan, ano ba yung mga bagay na ating matutuhan about hell? Alright? Now, notice verse number 23. Luke 19, sundan niyo po ako. Luke 19 and verse 22 and 23. Ano kayo? Alright, sabi ka Luke 19, 22. Okay, ito yung Tagalog. Alright? At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Okay, maliwanag ang tinuturo. Amen? Death is not the end. Maliwanag ba? Ang tao pag namatay, may pupuntahan pa siya. Maliwanag ba? May pupuntahan pa siya. Okay? Pag namatay din naman ng mayaman at what? Pagkalakas, inilibig.
Sa English is what? And in hell. You see? Ang Hades ay Greek word ng hell. Are you listening? Amen? Amen? Ang Hades ay Greek word ng hell. Okay, at sa Hades, di ba? At si Hingil na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham. Alright? Number one, na ibig kong makita nyo, tinutuloy dito about it. Number one, souls in hell are alive. Amen. Liwanag ba? Amen? Pangalawa, souls in hell are what? Alive. Buhay ang kaluluwa. Kapag napunta ng impyerno, hindi ito natutupo. You see that? Amen? Amen? Are you with me? Hindi ito natutupo. Alright? Actually, he could see. You see? He could see. Pwede. At itiningin niya ang kanyang mga mata. Nakakakita siya. Ha? Itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Lazarus, si Abraham at si Lazarus. Kita mo? Souls in hell are alive. Nakakakita ito. Alright? You see? Okay? At liwanag no? Yes. And in hell, he lit up his eyes. Eh, bakit maliwanag ano? Ang impyerno ay isang lugar. Ha? Alright? Ito'y lugar na may mga kaluluwa na natutungo dito. Natungo siya ng impyerno sapagkat namatay siya na hindi siya nakapaghanda. Nakikinig sa akin? Namatay siya, napunta ng impyerno sapagkat hindi siya hindi niya napaghandaan ang lahat. Maaaring pinaghandaan niya yung kanyang burol, pinaghandaan niya yung kanyang isusuot, ipinaghandaan niya ng mamanahin yung kanyang mga mahal sa buhay. Ipinaghandaan niya yung St. Peter, pero hindi niya ipinaghanda kung saan pupunta yung kanyang kaluluwa. Namatay siyang mangmang. Isang kamangmangan. Ha? Okay? Na hindi mo paghahandaan ang patutunguhan mo pag umalis ka sa mundo ito. Isang kamangmangan. Sumisimba ka, niraniyo ka, nagdasal ka sa pero hindi mo tiyak na nagpupunta mo. Mangmang! Kamamatay ka. Sabang dito lahat may katapusan. Hindi tayo mabubuhay ng habang panahon dito. Aalis. Kailangan tayong umalis talaga dito. Lahat ang dumadaan namin dito. Lumilipas ang lahat. Bakit pa namatay yung Kristo kung hindi mo naman matitiyan? Diba? So, souls in hell are what? Alive. Bakit nasa siya buhay? Nakakakita siya. Okay? Secondly, he could feel. Nakakadama. Nakakadama siya. Nakita niyo? At nagdurusa siya. 24. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, mahabag ka sa akin. Katingin po niya? Nakita niyo? At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo si Lazaro upang itubog sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. He could see and he could feel. Naliwanag ba? Amen? Kaya nga ngayong umaga, kaibigan, burahin mo na sa isip mo yung paniniwalang pag namatay ka, wala ka na namang alam. Hindi totoo yun. Hindi yun ang ibig ng Lord na matutuhan mo. Ibig ng Lord ay matutuhan mo na ang kaluluwa pag namatay, buhay pa rin. Ha? Nakakakita, pangalawa, nakakadama siya ng matinding uhaw. Amen? At nakakadama siya ng matinding paghihirap sapagkat napunta siya sa lugar ng kaparusahan.
Are you listening? Amen? He could feel. Napunta na yung pero sapagkat hindi nakapaghanda. Sabi ng Bible, okay? At tuwan sino man ay hindi nasumbungan nakasulat sa aklat ng buhay ay inihagi sa dagat-dagatang ano. Hindi siya nakapaghanda. Hindi niya sinigurado yung kanyang pangalan nakasulat doon sa langit. Anong dahilan? Hindi niya inireject niya. Tinanggihan niya yung turo ng Bible. Inireject niya, tinanggihan niya yung inaalok ni Jesus na buhay na walang hanggan. Tatanggapin mo na lang. Hindi ka na magpapakahirap sabagat naghirap na yung Kristo Jesus para sa iyo. Ang ibig lang niya, tanggapin mo siyang tagapagligtas. Amen? Alam niyo, kaya nga, isa sa prinsipyo, pag pupunta ka ng Bible Baptist Church, pumunta ka dito na ikaw ay empty. Ang sabi ko, pumunta ka dito na ikaw ay what? Empty. Empty. You see? Okay, empty. Okay. Okay, alisin mo na yung opinion mo, yung idea mo. Hayaan mo mangusap ang Diyos sa iyo. Sapagat hindi ka matututo, hindi mo matatanggap ang salita ng Diyos kung ikaw ay punong-puno ng sarili mong katwiran o opinion. Magtulog ito empty. Amen? Ano man yung paniwalang nakagis mo, huwag mong dalhin dito, ha? Hayaan mo mangusap ang Diyos sa iyo. Empty. Walang kailangan, walang kapaluan. Empty. Let God speak to your heart. Hindi ka makakatanggap ng turo ng Lord kung ikaw ay meron sarili mo. Hindi na pananiwala ko. Kaya man itong taong namatay, di ba? Mayaman siya, marunong siya. Amen? Possible, ito yung binatong ni Padre Quinto sa Bible, yung Paul Richmond, di ba? Possible. Are you with me? Anong gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng mga inaani kong bunga. Ito gagawin ko. Igigiba ko yung malalaking kamari at magtatayo ko ng higit na mas malalaki. At sasabihin ko, kaluluwa, marami ka ng kakayaman na kakamali sa loob ng maraming panahon. Kung kumain ka, kumain ka, magsaya ka. Nung gabi ko sa Lord, dig thou fool. Ngayong gabi, kukunin ko buhay mo. Sino makikinabang ng lahat ng ininpo? Ganon ang nagpayaman sa kanyang sarili, hindi naman mayaman sa Diyos. Ito mo. Napasin mo, wala siyang binagit tungkol sa Diyos. Amen? Bakit? Kasi marahil nagpupunta ng church, pero punong-puno pa rin ang kanyang sariling paniniwala. Souls in hell are what? Alive. Nakakakita. Pangalawa, nakakadama. Okay. Sumisigaw. Maliwanag, di ba? Sumisigaw. Nagmamakaawa. Amen? Humihingi ng tubig. Buhay na buhay. Amen? Buhay na buhay. Naghihirap sa anak. Yes, alive. He could speak. He could speak. Nakakakita, nakakadama, at nakikipag-usap. Nakita niyo? Nakikipag-usap. Ang sabi mo, at siya'y sumigaw. Tiwala ba? Amen? At siya'y sumigaw. Amang Abraham, maawa ka sa akin. Sumisigaw. Sumisigaw. Yes, souls in hell are alive. Huwag mo sabihin wala naman lang. Souls in hell are alive. Pag napunta ka na yung beer, tanda mo ito, ikaw pa rin yan. Ikaw na ikaw pa rin yan. Pati itsura mo, ikaw pa rin yan. Akala niyo ba ang kaluluwa? Parang yung sa Ghostbuster na binuglang na may mata? Talagang ang diablo, bubulagin ka eh.
Papaniniwalain ka sa ganun, pagkalagala ka lang dito. Akala mo ba may kakayahan ka magparamdam pa rito? Ano, kalakuhan nyo. Amen? Kaya nga, pagbaptis ka, huwag kayo may mga pagpagpagpagpagpalakuhan kung gano'n mo, kung saan ka ba nagpupunta. Tagal-tagal ng baptis eh, magpapagpag ako. Makasundan ako. Sira ka ba? Hindi ka maniniwalang yung tumanggap ay nasa Lord na. Ito hindi tumanggap ay nasa impyerno na. Papagpag ka pa. Hindi mo na ako sinasabi. Souls in hell are alive. Nakakakita, nakakadama, sumisigaw. Amen? Amen? At nakakadinig. Yes, he could feel, he could speak, and he could hear. Nakakadinig siya. Huh? 27 to 20 to 28. At sinabi niya, ipinakikiusap ko sa iyo, Amang Abraham, nasuguin mo siya sa bahay ng aking ama. Kita niyo? Bakit siya nakikiusap na si Lazaro ay isugo sa bahay ng aking ama? Anong dahilan? 28, sapagkat mayroon pa akong 5 kapatid na lalaki upang sa kanila'y patutuhanan na baka pati sila magpakito sa laro ito ng pagdurusa. But 28, 29, anong sagot sa kanya ni Abraham? 29, pakitakas? Abraham said unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. Dapat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moses at ang mga propeta, bayaan sila'y pakinggan nila. 30, tayo lahat. At sinabi niya, hindi amang Abraham, na dapat kung ang isang mula sa mapatay ay paroroon sa kanila, sila'y magsisisi. Nakatayo? Nakikipag-usap. Tingin sa mga nakakadinig. You see? Souls in hell are what? Alive. Buhay na buhay. Hindi nasusunod. Hindi mawala. Ito nga din pinag-uusapan ay naganap. Mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan. Diba namin? Amen? Mahigit 2,000 taon na nakakaraan. But until now, itong mayaman doon, naroon pa rin siya. Naroon pa rin. Sumisigaw pa rin. Nakikiusap at umaasa na kahit pataklan ng tubig ay pumatak sa kanyang dila sa mga naghihirap siya sa araw na yun. He is alive until now. You see? Kaya ganun na lamang tayo. Kasi, amen? Huwag kayo maglalaktaw sa mga bahay. Kahit mayaman pa yan, katukoy niyo pa rin. At bigyan sila ng opportunity na makapakinggan ng gospel. If alam me, who knows? Ikaw ang gagamitin ng Lord. Amen? Amen? Walang aksidente na nakatakbo yung bahay. Walang aksidente. Talagang ito'y pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa kanila. Maligtas lamang yung kanilang kaluluwa. Souls in hell are alive. Okay na ba sa inyo? No? Kaya meron siyang consciousness. Amen? Amen? Okay. He is conscious. Alright? Meron siyang malay pa rin. Ano sabi niya ulit sa talatang 27 to 28? Buo yung kanyang isip. Nakita mo? Buo. Sabi niya, Abraham, ipinakikiusap ko sa iyo, suguin mo sa bahay namin si Lazaro, sapagkat mayroon pa akong 5 kapatid na lalaki. Maliwanag ba? Sabi ko ano siya? Meron pa rin siya consciousness. Meron pa akong 5 kapatid na lalaki.
Gusto ko ang napuntahan sila na Lazaro. Patotohanan niya na mayroon talagang hell. Baka pati sila mapunta dito. Kita mo? Bagamat nagdurusa, oo ang isip. Amen? At naroon pa rin yung kanyang malasakit sa kanyang kapatid na huwag matulad sa kanyang kinasaglakan. Souls in her are alive. Amen? Ituturo natin ito sa kanila. Amen? Nalutigin sa mga kapatid mo rin. Ito, bagamat nagduros sa impyerno, nakaisip siya na maligtas sana yung mga kapatid ko. Mag-aaral na siya. Okay. Kaya nga, buo niya, okay, meron pa rin siyang consciousness. Nauuhaw at nakikiusap, begging for a drop of water. Okay. Kaya ba sa inyo, yung kanyang pakiusap, wala na rin kabuluhan. Anong sabi ni Abraham? Naroon si Moses and the prophets. Naroon si Moses at ang mga propeta. Anong sabihin ng Moses and the prophets? Naroon yung mga sinunod Moses at mga propeta. Dito sila makikinig. Amen? Amen? At hindi na pwede yung patay ang magbabawon pa para kumatok at mag-witness sa kanila. At nakikinig ka sa akin, hindi na pwede. Amen? Amen? Ang mag-witness sa kanila ay yung mga buhay. Buhay sa buhay. Sabi ng Lord, kapag hindi sila makikinig, hindi rin sila makikinig kahit ang may patay na magbago at magtuturo sa kanila. Hindi din sila makikinig. Are you listening? Amen? Amen? Sapagat meron nang nagbago mula sa mga patay, pero maraming ayaw pa rin maniwala. Walang iba kundi nating Panginoong Jesucristo. Nagbangon sa mga patay, but until now, marami pa rin nagre-reject sa Kanya. Okay? Souls in her are alive. Okay? Now, bago ako magtungo sa second part. Kami niya, isubo mo si Lazaro, itubog ang dulo ng kanyang diary at patakan namin dila. Amen? At nag-uusap din siya, isubo si Lazaro sa kanyang kapatid na 5, baka sila mapunta rin sa kanyang napuntahan. Pero lahat yun ay wala ng halaga. Amen? Dalawa yung kanyang pinakiusap, pero napasin mo, wala siyang ipinakiusap ni hindi siya nagtanong hanggang kailan ako magdurusa sa impyerno ito. Napasin mo, wala siyang tanong. Napasin po? Amen? You know why? Alam niya kasi, there is no escape. Wala lang hope na makaalis ang nasa impyerno. Tatandaan niyo lang, ang impyerno ay everlasting. Ito'y eternal. Sino mang mapupunta rito ay wala ng pag-asa makaalis pa. Huwag nyo kakalimutan yun. Hindi nasusunog ang soul. Wala kang ganito. Kaya sabi ko na, mahigit 2,000 taon na ito naganap, but until naroon pa rin siya. Okay. Walang tubig, ibalik, walang kapahingahan, at walang lugar na makatatakas pa siya. Number 2, souls in her are in torment. Alright. Nasusunog siya, nagdurusa siya. Okay, 24. Balikan niyo po yung Luke 19:24. Luke 16 and 24. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame.
sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Yes, souls in hell are burned, tormented. Alright? Nasusunog siya, pero hindi siya natutupo. Hindi siya mawawala na lamang. Let me remind you siya, in Matthew 25 and verse number 41, Matthew 25 and verse number 41, the Bible says, sabi ng Lord, depart from me. Kung magkaganoon, tayo lahat, kung magkaganoon, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, depart from me. Magsilayaw kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Ito, apoy na walang hanggan. Walang hanggan itong pagtulusan. Na binigit ko kanina, no? Maraming hindi naniniwala rito, marami ang ini-ignore itong tungkol sa lahat ng ito. But again, Christian, ignoring its fact will not make it go away. Hindi sapagkat ayaw mong paniwalaan ay matatakasan mo. Hindi sapagkat ayaw mong paniwalaan, hindi sapagkat binabaliwala mo yung matatakasan mo. No? Hindi mo ito matatakasan. Ulitin ko, kapag hindi ka ligtas, wala ka pang karatiya ng heaven, pag namatay ka, siguradong impyerno ang pupuntahan mo. Sigurado yun. At lagi kong binabagay, mabuti pa hindi ka na naging tao kaysa mapunta ka sa apo ng impyerno. Souls in hell are alive, and souls in hell are what? They are burned. They are tormented. They are tormented. Wala nang kabat-abatasan ang makaalis. Kaya nga, why must we go soul winning? Kaya bakit ba tayo may soul winning? Bakit ba tayo nagko-conduct ng mga home Bible studies? Bakit ba at hinahamon ko yung mga workers natin sa Victoria na sikatin yung makapag-open tayo kahit 2 man lamang na home Bible study sa Victoria? Bakit? Anong dahilan ng lahat? Bakit this coming June 13, 14, 15 ay kailangan ko magtungo ng Angeles at isasama ko yung mga workers? Anong purpose na lahat? Anong dahilan na lahat? Bakit ba tayo namimigay pa ng trucks? Anong dahilan? Bakit ba nag-i-invest tayo? Gastos ito. Paglakad natin sa June 12, gastos siya. Gastos talaga. Pero bakit? I-investment nyo. Anong dahilan lahat? Ito ang dahilan ng lahat. There is a place called hell. Amen? There is a place called hell. Sabi ng isang inahangaan kong pastor, si Jack Hess, is there a hell? Sabi, is there a hell? Mayroon nga bang impyerno? Sabi niya, if there is no hell, I will close my Bible. Hindi mo yan? Sabi niya, if there is no hell, I will close my Bible. If there's no hell, I will not preach another sermon as long as I live. If there is no hell, I will take life easy. I will not go day and night knocking on doors. But I am convinced, mula ulo hanggang talampakan, that there is a place called hell. Totoo, hindi ba? Totoo naman, totoo talaga. Kung wala yung piano, ba't ba ako umabot pa ng 30 taon dito at wala akong balak mag-retire? Wala akong plano. Sabi ko, nakakalimutan ko, June 15, Father's Day. Pero nasa Angeles ako, ay pag-aaral. Kaya na bahala sa Father's Day dito. Pagbibigyan yung mga tatay ng kahit tig-5,000. Kasi na-schedule ko niya.
Ininpon ko doon eh. Okay? At lalo ko, 21, 22 ng June, mayroong follow-up preaching doon. Let us pray na maraming maligtas. Amen? Let us pray na maraming makatok sa lugar nila. Yes, Christian, there is hell. There is a place called hell. Okay. Yes, death is a sure thing. Talagang darating ito sa lahat. Mayaman o mahirap, talagang mamamatay. But again, don't forget, there is something after this life. Amen? Ang kamatay ay hindi katapusan ng lahat. There is life beyond this life. Heaven sa lahat ng tumanggap sa Panginoong Kristo. At eternal torment, eternal punishment, walang hanggang parusa sa lahat naman ng hindi tumanggap sa ating Panginoong Kristo. And souls in hell are what? Alive. They are in torment. Okay. Idagdag niyo rito, hell is a place of eternal regret. Kakilakas nga, hell is a place of what? Eternal regret. Tatandaan niyo po lagi yan. Kakilakas nga, hell is a place of what? Okay. You see, huling pagsisisi. Ano yung regret? Ano yung regret? Sabi ni Abraham sa mayaman, son, remember, anak, alalahanin mo nung nabubuhay ka pa. Nakikinig sa akin? Amen? Lahat sila ay kanilang maaalaala pa yung maraming pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa kanila para lamang maligtas, pero hindi nila pinahalagahan. Amen, Christian? Marami kayong nakato, naturuan, nireject kayo, binaniwala kayo. Marami kayo naturuan, narinig kayo kay Brother Boy kanina na, matagal ko na siyang tinanggap. Para alam ko yan lahat. Ang yan, alam ko lahat. Kaya binabagay, knowledge is not salvation. Hindi sapagat punong-puno ka ng kaalaman tungkol sa Bible ay pupunta ka ng langit. Iba yung knowledge, salvation. You follow me? Ito pagkakagay, knowledge is not salvation. Secondly, conviction is not salvation. You follow me? Anong conviction? Alam ko na pag tinanggap ko siya, ligtas ako. Conviction yun. Alam ko na walang ibang salvation, walang ibang conviction yun. Pero kung hindi mo naman ito inappropriate, kahit ikaw ay may conviction, kahit meron kang knowledge, impyerno rin ang pupuntahan mo. Amen? May kilala ko, magaling talaga sa Bible. Laging keep ang Bible na napakalaki, bigay ko sa kanya. Nagtuturo ng sumini, bilag ni. Pero sabi ko, Lord, hindi naman siguro judgmental ako. Pero kung talaga siya isip, bakit gano'n ang buhay niya? Bakit wala siyang makasundo? Bakit kapag may mga simbahan siyang pinuntahan, nagiging problema siya? At yung mga pastor na talagang tinawag mo, inaaway niya, yung ba ang saved? Sana nga saved? Pero wala akong nakitang fruit. Sabi ng Bible, by their fruit, you shall know them. Sa kanilang bunga mo sila makikilala. Meron bang makapag-harvest ka ba ng grapes sa mga dawagan? Ano ba ito? Souls in hell are alive. They are burned. They are tormented day and night. Walang kakayanan. And hell is a place of eternal regret. Lagi ko minabagay, kapag hindi ka patiyak ng heaven, hindi ka patiyak na ikaw iligtas sa impyerno, huwag kang lalabas ng gate na yan na hindi mo tiniyak. Sapagat hindi ka sigurado sa buhay mo kung hanggang kailan ka pabubuhay. Ha? Okay? Pag namalay ka, napunta ka ng impyerno, hintalan mo,
hindi mo makakalimutan itong umagang ito. At hindi mo makakalimutan itong mukhang ito na nagtulong sa iyo. Hindi mo ako kayang kalimutan. Kahit 5,000 taon ang makalipas, kilala mo pa rin ako. Tandaan ko rin itong sandaling ito. Hell is a place of eternal regret. And hell is a place of, but hell is a place to be avoided. Hell is a place to be what? Kailangan mong makaiwas. Kailangan mong makatakas. Kailangan mong maligtasan itong lugar na ito. Kailangan. God never intended for a man to go to hell. Okay, ito po kita. Ay, binabagay. God never intended for man to go to this horrible place. Ay, hindi niya gusto mapunta. Sino man dito? Hindi niya gusto. Alright? Yung Matthew 21:41, ano sa Bible? Lumayo kayo sa akin, mga tao yung kanyang kausap. Na nagsasabing, Lord, Panginoon, hindi ba't kami nangaral, ginamit ang iyong pangalan? Hindi ba't kami gumawa ng mga gawa na kamangha-mangha? Hindi ba't nagpalayas pa kami ng mga demonyo sa pangalan mo? Sabi ng Lord, depart from me. Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Kayong manggagawa ng katampalasanan. At pasaapoy kayo na walang hanggan, inihanda sa diablo at sa kanyang mga kampo. Nakagawa? Ang si God, it is a place to be avoided. Ang impyerno ay ginawa ng Diyos talaga, hindi para sa tao, kundi para kay Satanas at sa kanyang mga kampo. Maliwanag ba? Hindi ito para sa tao. Pero ang mga tao kasi ay nagpupumilit na dito punta. Ipanami, ayaw pakinggan ang salita ng Diyos. Ayaw tanggapin si Jesus na namatay para sa kanila. Again, he said, God never intended for man to go to hell. This is the reason that God sent His only begotten Son, the Lord Jesus Christ, to die on the cross in our place upang tayo may maligtas. Amen, isa? In 1 Timothy 1:15, Christ Jesus came into the world to save sinners. Ayaw niyo mapunta daw rito. Ayaw niya. Anong sabi naman ko? Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan. Anong dahilan? Upang what? Upang iligtas ang mga makasalanan. Kaya nga, sa umaga ito, kapag hindi ka patiyak na sa langit ka mapupunta, kaligtasan ang kailangan mo. Kaligtasan. Ibig ng Diyos, ibig ni Kristo, maligtas ka. Ibig niyang maligtas ka. Ayaw ka niyang punta rito. Kaya, tandaan mo ulit, hell is a place of personal choice. Pakilakas nga? So, amen? Personal choice. Ang ibig sabihin, kapag napunta ka ng impyerno, choice mo yun. Napunta ka sapagkat pinili mong mapunta ka. Sabi ni Jesus, come unto me. Come! Come! Choice mo yun. Kung lalapit ka sa Kanya ngayong umaga, tatanggalin mo siyang Savior, maliligtas ka. Pero pag hindi mo siya pinili, hindi ka lumapit, choice mo mapunta ng hell. Hell is a place of personal choice. Hindi ka itinulak ng sino man. Amen? Hindi ka itinulak ng sino man. Hindi ka itinalaga ng Diyos mapunta doon. Choice mo yan. Tinatawag ka ngayon ng Diyos. Amen? Come to me. Come to me. Kaya nga, kung hindi ka pa saved, ngayong umaga, ang araw, para maligtas ka.
panghawakan ng religion. Huwag mong panghawakan yung baptism. Huwag mong panghawakan yung baptism. Amen? Si Kristo ang kailangan mo. Wala nang iba. Okay? Kaya nga, ngayong umaga, if you are saved, kung ligtas ka na, rejoice. Amen? Rejoice. Amen? Rejoice. Magalak ka. Magpasalamat ka. Purihin mo ang Diyos. Sapagat hindi ka na pupunta ng hell. Ha? And then, tiyakin mo rin naman na yung kaligtasan mo ay hindi mo sa sarili lang. Nakikinig ka sa akin? Amen? Huwag mong sarili lamang. Tell others not to go to hell. Amen ka siya? Amen? Win them. Ay, dinyahan mo sila. Bigyan mo sila ng pagkakataon na makakilala na rin maligtas din. Amen ka siya? Kaya sabi ko, anumang Baptist Church na walang programa sa soul winning ay hindi totoong Baptist. Amen? At kung ikaw naman ay talagang totoong ligtas, naniniwala naman ako, may burden ka sa kaluluwa ng iba. At nawa ngayong umaga, mapag-alab kang muli ng ating Panginoon. At kung sino mang tao malapit sa iyo, may mga malapit sa iyo, araw-araw nakakasalunod at alam mong hindi sa'yo, warningan mo. Amen? Tell them na huwag siyang mapunta ng impyerno at mayroong Kristong tagapagligtas na maliligtas siya kung tatanggapin lamang niya. Tayo natin tumayo. Panginoon, salamat po sa aming pong napag-usapan.